Mga ka-crypto, nakakita po tayo ng bagong development na pwedeng baguhin ang paraan ng pagtingin kay XRP sa global payments. Kung dati, iniisip natin na si XRP bilang isa lang sa maraming digital assets, ngayon may bago na siyang official recognition na talagang game changer. Sa video na ito ay pag-uusapan po natin kung ano ang kahulugan ng pagkakaroon ng XRP ng Active Digital Token Identifier sa ilalim po ng ISO framework. Paano ito makakaapekto sa market at bakit maaaring maging malaking advantage ito para sa atin bilang mga traders at investors or holders. Ayan, simulan po natin sa ating unang katanungan kung ano po ba ang digital token identifier ni XRP. Ayan, unahin natin sa pinaka-basic. Ang digital token identifier ni XRP ay parang official tag or ID na nagbibigay po sa kanya ng pagkilala sa ISO framework. Para mas malinaw, isipin po ninyo na lang na kung meron tayong passport, ito ang nagpapakita kung sino tayo sa global system. Ganon din po ang role ng identifier na ito para kay XRP. Ngayon, ayon po kay crypto researcher dito na si Smoke, nag-share po siya ng mga dokumento at saka academic papers na nagpapatunay na may active token identifier itong si XRP. Ngayon ay bakit po ba ito importante? Importante ito dahil nagbibigay po ito ng formal recognition sa mga financial institutions na gumagawa ng cross-border payments. Sa madaling salita, ang identifier na ito ay naglalagay kay XRP sa radar ng mga institutions na sumusunod sa international payment standards. At kung titignan po natin sa market impact, ang assets na may ganitong identifiers kadalasan ay nakakakita ng mas mataas na trading activity. Ibig pong sabihin nito, mas maraming institutions ang makakakita sa kanya at mas maraming transactions ang maaring mangyari. Isa pong positibong senyales para sa price action ni XRP. Ngayon ay ano po ba ang kahalagahan ng ISO 222 sa crypto? Ngayon, lumipat po tayo sa mas technical na bahagi ng ISO 222. Marami pong institution sa buong mundo ang gumagamit ngayon ng standard messaging rules para sa financial communications. Bakit po ba ito mahalaga? Dahil sa ISO 222, nagkakaroon po ng clean at well-structured data ang bawat transaction. Para sa mga bangko, ito po ay malaking bagay. Nagbibigay ito ng faster communication at mas detalyadong info sa bawat message. Kung dati ay magulo o hindi standardized ang data, ngayon mas organized na. Ang global shift sa ISO 222 ay ongoing pa rin. Ngunit ang pagkakaroon ng digital token identifier ni XRP ay posibleng mag-extend ng kanyang reach sa lahat ng institutions na sumusunod sa standard na ito. Isang importanteng punto po dito ay walang cryptocurrency ang ISO 222 compliant sa kabuuan. Kasama po si XRP. Ang blockchains ay hindi po sumusunod sa strict messaging rules na ito. Pero dito makikita natin na si XRP ay mas malapit sa sistema kumpara sa ibang mga digital assets. Sa CoinMarketCap, kamakailan lamang ay nanguna po si XRP sa listahan ng ISO 222 cryptocurrencies. Ipinapakita po nito na kahit hindi pa fully compliant, ang design ng XRP ay nakafocus sa pag-align sa financial messaging standards. Ngayon ay paano naman po nakakatulong ang identifier sa global payments? Bakit nga ba mahalaga ang identifier na ito sa real-world payments? Simple lamang po ang kasagutan dyan, sapagkat nagbibigay ito ng paraan para ma-identify
ang XRP sa ISO payment systems. Hindi po ito nangangahulugang compliant na sa XRP sa ISO 222. Pero ibig sabihin, mas madali nang kilalanin sa XRP ng mga institutions. Kapag may identifier, mas malinaw sa kanila kung ano ang asset na ginagamit sa transactions. Sa international transactions, lalo na sa pagitan ng mga institutions, kailangan po ng structured data at clear labels. Dito po nakapasok si XRP. Dahil sa kanyang identifier, mas madali itong gamitin sa system na gumagamit ng standard na ito, na nagbubukas ng pinto para sa mas mataas na liquidity at saka market activity. Si Smoke rin ay nag-observe na ng assets with ISO 222 recognized identifiers na kadalasan ay nakakatanggap ng mas mataas na trading volumes. Ito ay may direct impact po sa presyo dahil kapag mas maraming institutions ang nakaka-access sa asset, mas tumataas po ang activity. Kaya para po sa atin bilang mga traders, investors at saka holders, ibig pong sabihin nito, mas maraming pagkakataon para sa potential gains or kita. Kung tama ang timing syempre at pagsunod natin sa market signals. Ano naman po ang market implications para kay XRP? Ngayon ay tanungin po natin kung ano nga ba talaga ang effect nito sa market. Una po sa lahat, kapag mas maraming institutions ang nakaka-access kay XRP, automatic na tumataas po ang liquidity. At alam naman natin sa crypto, liquidity ay katumbas po yan ng mas stable na price movement at potential growth. Pangalawa, ang pagkakaroon po ng identifier ay naglalagay kay XRP sa exclusive na position kumpara sa ibang cryptocurrencies. Kahit hindi ito fully compliant sa ISO 222, mas malapit na siyang gamitin sa institutional transactions na kadalasan ay may malaking kapital. Para po sa atin, ang takeaway ay malinaw. Si XRP ngayon ay hindi lamang isang meme coin o retail asset. Isa na itong strategically positioned digital asset na may potensyal para sa mas malaking adoption sa global financial systems. Kung titignan po natin historically, kakaunti lang ang cryptocurrencies na nakakapagbigay ng ganitong structured access sa financial institutions. Kaya naman para sa mga traders at hodlers, ito ay isang signal na dapat pong bantayan natin ang mga upcoming price movements. Ngayon ay bakit dapat po nating bantayan ang activity ni XRP? Kung ang identifier po ni XRP ay magdudulot ng mas mataas na trading volumes, may direct effect po ito sa market sentiment. Sa madaling salita, mas marami pong institutions ang makikialam sa market at mas maraming investors ang magkakaroon ng confidence na pumasok. Para po sa atin, dapat po nating obserbahan ang mga sumusunod. Yan po ay ang movement sa presyo, trading volumes, at adoption sa financial messaging systems. Ang lahat ng ito ay nagsasabi kung handa na ba sa XRP para sa mas malawak na institutional use. At tandaan po natin, kahit may identifier, hindi pa rin po fully ISO 222 compliant sa XRP. Kaya dapat po nating bantayan ang risk, timing at saka tamang strategy sa pag-trade or pag-hold. Ngayon ay ano po ba ang kahulugan nito sa future ng XRP? Ayan, ang pagkakaroon po ng digital token identifier ni XRP ay hindi lang technical achievement. Isa po itong strategic positioning sa mundo ng institutional finance. Kapag mas marami pang institution ang nakaka-access kay XRP, mas mataas po ang chance na makapasok ito sa mga ISO-aligned environments. At ito ay maaring magbukas ng pinto para sa broader adoption at saka price growth. Kung titingnan po natin ang historical trends sa digital assets, kapag na-recognize ang isang asset ng international standards,
kadalasan ay nagre-resulta ito sa mas malaking credibility at market stability. Kaya para sa akin, ang development na ito ay isang malinaw na sinyales na si XRP ay handang makipagsabayan sa global financial infrastructure. Para sa ating lahat, ito po ay exciting na panahon para obserbahan sa XRP, planuhin ang strategy at masulit ang potential gains. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Maraming salamat sa panonood.